So ayan, mga araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. So meron naman tayong update or ginagawa dito, bali isang Divan 32 inches no, Smart TV. Bali yung problema niya is backlight. Ito yan buong strip. So bali yung pundi pala nito is lang siya, 2 piraso. So ito na, sinubukan natin na palitan yung 2 piraso lang. Ayan. Pero kung makikita mo dito sa kanyang original backlight parang namamaga na po yung kanyang ilaw. So kung gusto nyo talaga na solido yung paggawa para iwas back job, dapat talaga palitan lahat no. Yung buong, kung meron kayong buong strip na ganito tulad nito, mas maganda. Pero kapag wala naman, pwede na tong ganitong mga factory cut na nabibili natin sa online. So 3 volts po siya. Ayan, 3 volts po yung backlight natin, and 21 pieces po yung backlight natin dito no. Ayan, so 21 pieces po yung kinabit natin na factory cut. And then yung ginamit nating pang connection niya is naubusan po kasi tayo ng yung hook up wire. Kaya yung ginamit natin is yung yung magnetic wire na nakuha natin doon sa mga CRT TV, doon sa kanyang vertical yoke, doon sa kanyang yun nga, sa mga yoke niya no. Ito ginamit natin. Mas maganda kasi to kasi manipis siya, hindi siya uumbok kapag naibalik natin yung kanyang yung mga diffuser niya. Then naman to, mas matibay to kasi kita nyo naman mas makapal at medyo baka lang hindi ko matansya kung anong number ng ginamit natin na to. Pero ito yung kadalasan ginagamit ko kapag naubusan nga tayo ng hookup wire no. Mas maganda to, madali lang ikabit. Ayan no, manipis lang siya. Pero kung hookup wire pwede naman, pero ang problema medyo nakaumbok lang yung kanyang nakaumbok yung kanyang tawag doon, yung wire na kasi medyo makapal siya. Ayan. So sa mga ganitong repair, yung aabutin nito nasa mga 2,000 plus kasi yung piraso nito bawat isa 45 pesos. Then times mo na lang yung 45 pesos tapos 21 plus repair. Ito yun yung magagastos no. Ayan. So kasi marami mga nagsasabi dun sa mga nag-comment na overpricing daw yung pinagagawa natin, pero hindi naman. Sa tingin ko okay na naman yung presyo natin ito no. Pangmasa lang. Mahirap naman magnegosyo kapag wala tayong tubo no. Parang sari-sari storya na nagtitinda ka tapos hindi mo tinutubuan. So ito na po siya, testing natin para makita nyo na buo na po yung backlight natin. Ayan. Power on natin to. Wait, dito tayo sa may 220. Ayan. Then pindutin natin yung power niya. Ayun. Bumukas po yung kanyang backlight. So yung voltahe nito, chinik natin, nasa mga 73 volts yung nilalabas ng ating driver. Ayan. So goods na, back to normal lang. Ibabalik lang natin yung nito, yung mga na-diffuser niya, yung film niya. Then final testing na tayo. Bali nag-back job kasi to. Yung problema niya dati is yung kanyang button lang, nasira yung button, tapos pinalitan natin, nag-okay na. Then mga isang buwan bumalik at iba naman yung sira. Yung sira naman niya is yung backlight. So bali nung unang repair natin, hindi po backlight yung problema, kundi yung button lang. So nang nagbalik siya, iba naman yung sira. So yung lang tawag, back job ba yung tawag doon? Kasi iba naman yung naging sira niya nung pangalawang repair natin na to no. Ayan. So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, and konting update lang po sa ating ginagawa ngayon. Ito mas maganda talaga na papalitan nyo yung lahat ng backlight no, kaysa magtitipid kayo, lalo na sa mga customer no, kung nagtitipid kayo. Problema kasi pabalik-balik yung unit sa paggawaan kasi mga ilang araw lang, buti lang aabot ng buwan, masisira ulit yung mga natirang nitong parts na hindi pa napundi no. So para may garanti talaga at kahit na medyo may kamahalan konti yung charge, mas maganda yung hindi ka pabalik-balik doon sa isang shop na para ipagawa ulit yung unit. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, and maraming salamat sa mga natsagang nanood pala. May God be with us always, and this is your service D Technician. See you in our next video. Peace out.